Sa ating cell group ay magpipirma na tayo at invite natin ang Holy Spirit sa ating cell group at baka mayroong isusolve mamaya dahil mayroong mga problema na gaya nito sa mga pamilya dahil ang mga pamilya ng problema gaya itong problema. So magbabasa lang ako ng talata, ilang talata dito sa Luke 15, 28 29. Sabi dito, the older brother was angry and wouldn't go in. His father came out and beat him. But he replied, all these years I've worked hard for you and never once refused to do a single thing you told me to. And in all the time you never gave me even one young goat or a feast with my friends. So ang kwento dito tungkol sa mga kapatid na ang isang kapatid ay hiningi niya ang kanyang bahagi ng kayamanan tapos umalis at inilalas yung pera tapos naghirap sa lugar at nagutom doon at yun bumalik itong isang kapatid dahil dito ang nagkikatid dinilawal siya ng mga kapatid at nang bumalik siya ay pinagbuti pa rin ng kanyang ama at nagkatay sila ng pinakamatapang baka yata yun at nagkaroon silang happy ganyan. At itong isang kapatid dahil nandyan lang siya sa kanyang tatay, siya ang namamahal sa kanilang mga sakahan yata yun, sa kanilang mga tanim o ano. At siya ang nagpapagal. Nagkalamos siya na luging-lugi siya dahil hindi man lang siya binigyan ng liit. At marahil sa atin dito, mayroong parang ganitong problem na hindi daw tama yung tatay, hindi tama yung kapatid. Dahil, siyempre, nagwaldas siya ng pera. Itong kapatid, siyempre nag-isip na siya ay luging-lugi. So, kung mayroon dito, para sa itong problem, ay dapat ito i-resolve. Ano? Mayroon bang para nito, may problem dito, at bibigyan natin ng solusyon. Ako po, counselor, meron din akong parang katulad ng problema dyan. Meron akong kapatid na binigyan ng aking ama na kanyang share ng kayamanan. So, ang ginawa ng aking kapatid, umalis, na makuha niya yung kanyang share, umalis siya. Eh, parang hindi na siya babalik. Pero, yun naging struggle ng aking buhay kasi ako ang naiwan. So, dalawa lang kami ng kapatid. So, nagkataon na bumalik siya. Yung share niya, talaga kinuha niya, tapos nagkataon bumalik siya. Laking yung parang nalamahati kasi binigyan pa siya ng second chance ng aking ama. Naging maganda pa yung pamumuhay niya kaysa sa akin. Kasi pagdating ng kapatid ko, yung parang nagpista. Nagpista yung buong kabahayan ng aking ama. Eh ako naman pagala ko sa bukid. Ako na yung namamahala ba
So yun ang struggle ng aking kalooban kasi yung tanong ko, ako na nagpakahirap nang umalis yung kapatid ko. Hindi nga ako binigyan ng kahit ano. Yung parang consideration ba? Yun. Siya, yun, masakit ang aking loob kasi yun nga, yung sa kanya, nagpakasaya siya sa kanyang mana. Ako, nandun ako sa bukid. So, yun ang problema ko. Paano kaya ang solusyon dyan? Kasi talagang mabigat sa aking kalooban yung nangyari. Sa kabila ng lahat, yun, siya pa yung binigyan ng ano. Hihingi tayo ng kaalaman at gabay ng ating Panginoon ng Holy Spirit. Ako ay mag-refer muli. Lord, bigyan mo ako ng kaalaman, guidance ng Holy Spirit sa pagbigay ng payo ay kapatid. At dinalamin sa Kapatid Jesus. Kapatid, itong nakikita ko po. Siyempre, ang ama nagmamahal sa anak. Nahirapan siya doon. Sabi nga, nag-honest ng consequences ng kanyang maling ginawa. Tapos nung dumating, siyempre bilang anak, siyempre ang puso ng magulang ay nandyan ang pagmamahal. Ikaw ay nandyan ka sa kanyang piling. Secured ka at siyempre nandyan ang iyong kayamanan. Kasali ka sa tatay mo na nagtatamasa sa kayamanan. So ang kapatid, mahirapan siya dahil na ang mali, nagresulta talaga ng mali. So, hindi mo dapat ayawan ang pagmamahal ng tatay mo. Dahil tatay yun. Sa iyo, maaaring wala sa iyo dahil hindi mo siya anak. Ang puso ng tatay mo, intindihin mo. At ganun, ang puso ng ating Panginoon ay ganun. Tayong makasalanan ay kanyang minamahal. So ganun ang aking nakikita dyan, kapatid, na ikaw ay nandyan naman. Siyempre mayroon ka namang bahagi, hindi naman sinabi dyan na ang bahagi mo, ang yaman mo, ang bahagi mo hindi bibigay sa iyo. So, nandyan yan, hindi man ibibigay sa iba. Hindi naman nawala. Sa isip mo lang yan na parang lugi ka, ganyan. Pero, ang totoo, itong kapatid mo, nahirapan doon sa malayo. So, yun ang isip ng tatay mo. Please, pakisubmit. Nasa pagpasakop yun sa leadership ng tatay mo. At sa pagpasakop ng leadership ng tatay mo, ay pagpasakop na rin yun sa leadership ng ating Panginoon. So, yun. Upang magkaroon ng katahimikan, dahil sumaya ang tatay mo, nang bumalik siya, bumalik ang kapatid mo, siyempre na-miss yun. Na-miss ng tatay mo, hindi kang magulang. At alam niya, nangharapan talaga. So yun, binigyan siya ng chance. Dahil sa atin, binigyan tayo ng chance, sikan siya sa ating Panginoon. So salamat po, kapatid, ay sana naman ay magpasabi tayo sa Holy Spirit. So mag-pray ako, sana alam ko ang Panginoon nandito. Sabi ng Biblia, kung saan, kung sino, alin ang dalawa, tatlo, kung sa kanyang pangalan, sa inasa natin na nalitnaan. At ang aking payo ay gabay natin ang banal na Spirit. At para kayong dyan sa pamilya, magandang samahan. Mahalin mo rin yung kapatid mo. So, ako, salamat Panginoon sa gabay mo, Panginoon Lord, sa Holy Spirit na kami ay nakapag-usap at naniwala ang lahat ng ating kapatid. Maraming salamat po Panginoon sa iyong salita at sa iyong Holy Spirit na lumabay sa atin. Ito ang aking samong dalangin sa pangalan ni Jesus.